Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Dalawang bagay po sa ating ebanghelyo, sa ating gospel. Asin at ilaw. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, kayo'y asin, kayo'y ilaw. And Jesus telling us today, kayo'y asin, kayo'y ilaw. Every time I come across this gospel, ang palaging pumapasok sa isipan ko ay yung karanasan ko sa isang isla. Alam niyo kung bakit? Itong dalawang bagay na ito ay napakahalaga sa isla. Pagkain. Alam niyo pagkain sa isla, ang panahon kasi doon, dalawa. Amihan at saka habagat. Ibig sabihin pag habagat, malinaw po yung dagat. So, yung mga tao ay pwedeng mangisda. So, may ulam pa. Pero pag amihan na, naglalakihan ang alon. Meaning, hindi na pwedeng pumunta sa dagat. So, less na yung ulam. Kahit pagtawid sa town, mahirap na. Kasi malalaki yung alon. So, ang ginagawa namin, yung pinakamainam na ulam doon ay yung pangmatagalan. Well, tinatawag namin yung inasinan. Salted. Halimbawa, karne, lalagyan ng asin. Kasi ang asin, ginagawang preservative. So, may asin, mas matagal. Like dried fish, may asin yan. So, mas matagal siya. Pangmatagalan na ulam. Kaso lang, ubos yung rice mo. Pag ganito ang ulam mo, ubos yung rice mo. Ang asin, hindi lang po preservative. Normally, pag nagluluto tayo, halos lahat may asin yan. Because asin gives flavor. Biruan namin noon, meron kaming cook sa dati naming kumbento na palaging maalat yung luto niya sa dati kong parokya. Pag nagtitinganan kami ng pare, sabi ng pare, isang pare, ay, kulang na lang ng dagat. Ibig po sabihin talagang maalat po yung luto niya. Yan po yung biruan namin. Anyway, tayo'y asin, sabi ni Jesus. Ang asin po ay preservative. Ikalawang bagay na malaga dun sa isla ay ang kuryente. Alam niyo po ba na nung nasa isla ko, yung kuryente po namin, yung ilaw, ay 6 to 10. 6 ng gabi hanggang 10 ng gabi. So, 6 to 10, kailangang maayos mo na, nag-dinner ka na, tapos na lahat ng gawain mo. Kasi at 10 o'clock, wala nang ilaw. Lights out, lights off. Lights off. Well, siguro useful doon. I remember may nag-donate ng solar. At least yung solar, 6 to 6. Diba? So, malaking bagay na useful doon. Nagpipigay ng liwanag, 6 to 10. 6 to 10, 6 to 6. Solar. Anyway, Jesus today reminds us, tayo'y asin, tayo'y ilaw. Well, siguro isang mahalagang tanong na dapat itanong natin sa sarili natin ay, ang buhay kaya natin today ay nagsisilbing asin sa iba? Nagsisilbing ilaw po ba sa iba? Nagsisilbing ilaw o asin po ba sa pamilya, sa parokya, sa barangay, sa maraming tao? Ganun po bang status ng buhay natin ngayon? Second question is, sa anong paraan? Dito sa parokya, nakakatuwa. Sabi ko, well, in one way, yung ating dambana ay nagiging asin sa mga taong nasa kulungan. Dahil sabi ko, mayroon tayong second collection, tapos binibili natin ng pagkain, tapos binibisita natin sila once a month, nagmimisa tayo doon. Pagkatapos magmisa ay nagpapakain po tayo, nagbabahagi tayo ng pagkain sa ibang tao. I believe that is one way of being salt and being light to others, light to the world.
Sa ibang tao, pag may namamatayan, tayo'y nakikiramay. Pumupunta tayo para magdasal. Kung walang maibigay na abuloy, nagdadasal tayo. Yung iba naman, nagbibigay ng abuloy. This too is one way of being salt and being light to the world. We give hope. We give strength to others. Alam nyo, sa tingin ko, kahit ganun naman kaliit, hindi naman kailangang malaki yung magawa natin para maging asin at maging ilaw sa iba. Sabi nga ni Mother Teresa, di ba? You do not need to do big things, but do small things with big heart. In that way, magiging asin, magiging ilaw po tayo sa ibang tao. Again, Jesus reminding us, kayo ang asin, kayo ang ilaw.